unahin na natin ito mga kababayan, yung patungkol nga dito sa binulgar ngayon ng NBI na yung apat pala sa 18 nagpakilalang Marines. Ma'am Sweetheart Chang, hello po kay Ma'am Virginia, and kay Rachel Sales, hello po, and kay Lynn Sulat, hello po. Sa apat sa 18 nagpakilalang Marines, mga kababayan, ay hindi pala ito miyembro ng Marines. At, hindi ito security ni Saldico. Kasi ang pakilala nila mga kababayan, security daw sila ni Saldico. Mga bodyguard daw sila ni Saldico. Ending mga kababayan, bodyguard pala ni Lustay. Ayan na, nabisto ng NBI. So ito mga kababayan, may source tayo. Ayaw lang talaga ng NBI pangalanan. Kasi nga syempre, may duda din ako sa NBI. Ito po pakinggan nyo mga kababayan. Pakinggan ninyo mga kababayan. Ito wait lang mga kababayan. Hindi po kasi porket tinalaga ka ni Marcos dyan, ay kay Marcos ka. Yung iba kasi dyan, umupo lang para magkaroon ng pwesto. Ako. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ang Malacanang, kapag binaha yan, lagpas bubong, ilang tao lang dyan ang malulunod. And the rest, puro lulutang. Bakit? Kadalasan sa mga tinalaga ni PBBM pro plastic. Pakinggan nyo mga kababayan. Continue. Ito na. 1, 2, 3. Gora. Isang retiradong general ang recruiter umano ng mga nagpakilalang bagmen ni Zaldico. Isa rin siya sa mga posibleng isampina ng NBI sa pagpapatuloy. Wait lang mga kababayan, hindi iyan. Ito. Hindi yan mga kababayan. Ito siya. Wait lang kasi nawala yung speaker nila. Wait lang. Asan na ba yung speaker nila? Mga kababayan, nawala yung speaker niya. Ito. Paghimay ng NBI. Tuloy ang paghimay ng NBI sa mga alegasyon ng umano'y ex-Marines na nag-deliver daw sila ng mali-maletang pera sa mga politiko. Ilang punto ang kinwestiyon ng ahensya na laman ng kanilang sinumpaang salaysay. Ming Pegahil po, ng Taiwan. Kaya sa kanilang pahayag, hindi lahat ng 18 nagpakilalang bagmen ni Zaldico ay tauhan ng dating kongresista. Sa 18 yan, yung 8, hindi naman naka-assign kay Zaldico, naka-assign sa kanya. Ala, eto na mga kababayan, bistado na. Sa 18 na sinabing Marines na naka-assign kay Zaldico, 4 dyan ay hindi kay Zaldico. Nako po, continue. Yes po si kanya. Ay, hindi ko lang po pwede pang i-reveal yung personal. Hindi daw pwedeng i-reveal. Ba't tayo mong i-reveal? Di ba? Sa On Point ng Billionario News Channel, ibinunyag din ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na never nagkasama si Nako at ang isa sa mga umano'y ex-marine na si Belnard Tube. Ayan na. Meron daw hawak na ebidensya ang NBI para patunayan ito. Minention po nila si Tube tsaka si Zaldico na nag-arkila sila sa air taxi. Nagsampuy na dosis telecom po kami sa air taxi. Nag-issue na ng certification, but since 2022 hanggang 2025, Ma'am Alice, lang naging pasaherong magkasama si Zaldico at yung si Tube. So yung po document yun. That is an authorized document issued by air taxi. Ako po yung nagtrabaho, Ma'am Pinky, sa airport as general manager. Lahat po ng sumasakay at tumaalis mo sa airport po, may record po lahat na pangalan yan. Tama. Kahit private plane pa po yan. Napag-alaman ding sangkot sa iba pang kaso ang ilan sa alleged bagmen tulad ng frustrated murder, violence against women at estafa. Kita nyo mga kababayan? Kaya sa mga nagtatanong dyan, bakit ba tayo maniwala at bakit ba natin pagkatiwalaan itong mga to? May kasong panghahalay, may kasong pananakit sa kababaihan, may kasong pangungutang, estafa, tapos magtiwala ka sa mga yan, puro manluloko, puro kriminal. Kita mo mga kababayan? Kaya sa totoo lang, mga kababayan, bistadong-bistado na. Ulitin ko
Tuloy ang paghimay ng NBI sa mga alegasyon ng umano'y ex-Marines na nag-deliver daw sila ng mali-maletang pera sa mga politiko. Ilang punto ang kinwestiyon ng ahensya na laman ng kanilang sinumpahang salaysay. Ma'am Susan Vergara, hello po. Ayon sa kanilang pahayag, hindi lahat ng 18 nagpakilalang bagmen ni Zaldico ay tauhan ng dating kongresista. Oh, di ba? Hindi lahat na nagpakilalang bagman ay tauhan ni Saldico. Kasi ang 4 dyan ay tauhan lustay. Sa 18 yan, yung 8, hindi naman naka-assign kay Sal. Oh, yung 8 pala eh. Yeah? Oh, alam ko yung 4 lang kay lustay. And the rest yung 4 doon yan kay... Nako, tatakbong mayor pa naman. Ko, naka-assign sa kanya. Sino po si kanya? Ay, hindi ko lang po pwede pang i-review yung personality. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, ibinunyag din ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na never nagkasama si Nako at ang isa sa mga umano'y ex-marine na si Belnard Tube. Meron daw hawak na ebidensya ang NBI para patunayan ito. Minention po nila si Tube tsaka si Saldico na nag-arkila sila sa airtime. O, kita nyo yan? Mininsyon pa ni Tobe na nag-arkila daw sila ng eroplano. Sumakay daw sila kasama si Saldico. Pumunta daw sila ng Lawag, no? Ng, tawag dito, hindi siya Lawag, Paway. Pumunta daw ng Paway, naghatid ng 5 maleta. Tapos ngayon, nung ichinek ito ng air taxi, kung totoo ba, na pumunta ng Paway kasama si Saldico, never silang nakalagay doon ng pangalan ni Saldico at pangalan ni Tube na pumunta ng Paway. Pangalawa mga kababayan, doon pa lang sa tawag dito, doon pa lang sa sinasabi nilang 5 maleta na idiniliver sa bahay daw ni PBBM sa Paway, ang pagkakaalam ng lahat, hindi pa naman po tayo ulyanin, hindi pa naman po tayo tanga, na wala pong bahay ang mga Marcos sa Paway. Meron po doon ay ang Malacanang, no, of the North, no, na kung saan hindi po yung bahay, ginawa po yung tourist spot. At ang sabi pa nga niya, lake. O bakit hindi niya masasabi yung Malacanang of the North? Bakit lake lang? Kasi mas mabilis memorizein ang lawa, yung lake. Yeah? Tapos ang sabi, noong nilabas ito ni Attorney Baligod sa press con, ang sabi 5 daw ang i-deliver kay PBBM. Tapos ending, noong in-interview ulit ni Jessica Soho, 3 na lang. Tapos ngayon, nung inimbestigahan ng NBI, hindi sila pumunta doon kasi wala silang record, walang pangalan doon sa air taxi na nakasulat na ang pangalan ni Tube at ni Saldico na sumakay sa helicopter, hinatid doon sa Paway, walang ganong record. Kasi sabi nga ni tawag dito, Attorney Melvin Matibag ng NBI Director na naging General Manager din siya ng NAIA, ng airport. Alam niya, bawat lumabas, kahit private plane pa yan, nakasulat yan. Nako, patay ka din. Nagsampuy na dosis tekom po kami sa air taxi. Nag-issue na ng certification, but since 2022 hanggang 2025, never nilang naging pasaherong magkasama si Saldico at yung si Tube. Di ba? 2022 hanggang 2025, never nilang naging pasahero, 'di ba? Si Tube at si Saldico. At bakit naman si Saldico sasakay diyan sa air taxi? May sarili namang eroplano si Saldico. May sariling helicopter. 'Di ba? Magtanong ako mga kababayan. Bakit sasakay si Saldico kasama si Tube mag-deliver ng maleta doon sa Paway, meron namang sariling helicopter si Saldico. Kung naalala niyo nga, sinakyan ni Saldico yung sa Alpaland sa Baguio, yung katulad sa bahay ni Glenda. Yung si Glenda, yung bilyonaryo na nagbebenta ng sabon, yung Brilliant, may-ari ng Brilliant. Kung naalala ninyo, may sariling helicopter si Saldico, may sariling private plane. Bakit si Saldico sasakay sa air taxi? Sige nga.
Ito mga kababayan, pakinggan din niya. Certification, but since 2022 hanggang 2025, meron nilang naging pasaherong magkasama si Saldico at yung si Tuye. Di ba? Paano nila maging pasahero si Saldico? May sariling helicopter si Saldico. 3 helicopter. Kamamahal ng helicopter. Si Saldico maghahanap pa ng paraan na makitaan ng record na sumakay doon sa air taxi. Samantalang may sarili naman si helicopter. Wala namang mangingialam doon kahit saan pupunta yun. Kaya sarili naman niya yun. Diba? Ayan na. Mga kababayan. Si Mario Cornel, ayan, mali-mali kasi itong script. Diba? Nakakapagtaka lang naman talaga mga kababayan. Bakit nga ba si Saldico sasakay ng air taxi, mag-arkila ng helikopter, kung meron naman siya 3 helikopter? Kung gusto naman niya marami ang sakay, aabot ng 20, bakit siya mag-arkila ng private plane kung may sarili naman siyang private plane? Kung nakaalala ninyo mga kababayan, mas mahal pa ang private plane ni Saldico kaysa kay Kibuloy. Baka nakalimutan ninyo, 3 helicopter ni Saldico, tapos may sarili siyang private plane. At bakit si Saldico dyan mag-arkila ng masasakay sa air taxi? Hige nga, bakit pupunta dyan si Saldico at mag-book? Certification, but since 2022 hanggang 2025, meron nilang naging pasaherong magkasama si Saldico at yung si Tuye. Diba? Tama nga mga kababayan, si Senator Antonio Trillanes na balang araw dyan, hintayin nyo lang, isa dyan mangungumpisal. Isa dyan aamin. Kita nyo na ko mga kababayan. Isa dyan aamin. Isa dyan mangungumpisal. Isa dyan aamin na ganito ang bayad sa amin. Ganito ang pangako sa amin. Ito ang gagawin namin. Yan ang sabi ni Senator Antonio Trillanes. Mga kababayan. Ipakita ko sa inyo. Kaya nasabi ko sa inyo, si Trillanes talaga hindi nagsisinungaling. Ito Trillanes. Isa sa Marines. Mangungumpisal. Diyos ko, mga kababayan. Pakinggan ninyo Radio interview, sir. Full support si dating AFP Chief of Staff General Hermogenes Esperon sa paglutang ng 18 mga dati umanong Marines at bodyguard ni Saldico. Git nito na dapat imbestigahan ang mga paratang nila. Pero ang pagpanig na yan ni Esperon, kaduda-duda para kay dating Senator Antonio Trillanes IV. Isa rin daw itong patunay na pakawala sila ng mga Duterte. Lumalabas lang dito na ang nasa likod talaga nitong mga 18 ex-soldiers na to ay yung kampo nila Duterte. Yun ang implikasyon lang nun. Kasi in terms Tama naman talaga. of value ng... Actually mga kababayan, tama naman talaga na ang nasa likod talaga dito ay ang mga Duterte, ang kampo ng mga Duterte. Kasi bakit? Imagine ninyo si Topacio, kanino ba yan kampe? Si Defensor, kanino ba yan? Sino-sino ba ang sumuporta ngayon sa 18 Marines? Halos kadalasan puro DDS. Ngayon sasabihin ninyo hindi kampe. Hindi nyo kami maloko, mga tanga. Hindi nyo kami malinlang. Si Kati Binag, ang sabi, hindi daw siya DDS. Pero, pag may rally, pag may tawag dito, tawag karaban, andoon sa stage, umaakyat, nagyayaw-yaw-yaw. Si Malutikla, si Malutikya. Hindi daw siya DDS, pero kada comment niya, Inday Sara. Si Ruina Guanzon, hindi daw siya DDS, pero kada ano niya, Inday Sara. Diba, mga sinungaling. Tapos si Chabit, hindi ako DDS. Putang ina, pero Inday Sara. Mga sinungaling. Akala ng mga DDS, hindi sila magets. Diba? Ikaw ba naman magsuot ka ng panty, kitang-kita na nga na ang liit ng strap sa bewang, alangan naman sabihin naming brief yan. Alangan naman sabihin naming brief ang suot ninyo kung nakita naman namin yung strap ng gilid sa bewang ay pang tibak. Saan ka nakakitang brief na hugis tibak? Tatanggi nyo pa. Kitang-kita na namin, He wanted na magkaroon ng stamp of credibility itong 18 na to. Pero ang problema is yung sinabi nila talagang butas-butas, nagkabuhol-buhol at sila mismo urong-sulong nag-retract. Diba? Butas-butas, buhol-buhol. Ito mismong
mga 18 Marines, mali-mali ang sinabi. Yung una, deliver 5. Tapos sunod interview, 3. Tapos, ultimo si Michael Yang, pati daw bahay ni Michael Yang hinatiran. Di ba? Paano ba nangyari na hahatiran ng maleta si Michael Yang? Hindi naman parte si Michael Yang ng Administrasyong Marcos. So, kung hinatiran si Michael Yang ng maleta, ibig sabihin, sangkot din si Digong kasi tao ni Digong yan si Michael Yang eh. Di ba? Tsaka paano naman naabutan si Michael Yang ng mali-malitang pera nang wala na si Michael Yang dito sa Pilipinas? Pero sabi nung ng mga 18 Marines ay doon daw sa Agura, ano ba yun? Agura Street ba yun? Malo Mantikilya. Di ba? Ma'am Esperanza, hello po sa'yo. Kita nyo mga kababayan, napakasinungaling talaga nila. Diyos ko, kaya nga doon sa interview ni Jessica Soho, matatawa ka eh. Kasi bakit? Mali-mali yung mga sinabi. Continue natin dito kay So Attorney yun po Milby. document yun. That is an authorized document issued by air taxi. Ako po yung nagtrabaho, Ma'am Pinky, sa airport as general manager. Lahat po ng sumasakay at tumitake off, umaalis po sa airport po, may record po lahat na pangalan yan. Kahit private plane pa po yan. Napag-alaman ding sangkot sa iba pang kaso ang ilan sa alleged bagmen, tulad ng frustrated murder, violence against women, at estafa. Kita nyo? Tapos sabihin ninyo, mga reliable, anong tawag dyan? Reliable, at saka tawag doon, mapagkatiwala ang source. Samantalang ito, may kasong pagpatay, may kasong child abuse, no? At saka mayroong kasong estafa. Di ba? Reliable. Ano tawag diyan? Reliable. Hindi ko mabigkas, nabubulol ako diyan mga kababayan sa reliable. Reliable. Nabubulol ako sa ganyan. Kaya sa totoo lang mga kababayan, Star Barrett, hello po. Kaya sa totoo lang, paano mo pa pagkatiwalaan tong mga to, 'di ba? Reliable. Reliable pala pagbasa niyan. Paano nga sila masabihing reliable, mga kababayan, kung ito nga may mga kaso. Kita mo 'yan, Sangkot sa iba pang kaso ang ilan sa alleged bagmen, tulad ng frustrated murder, violence against women, at estafa. Dagdag ni Matibag, very odd, na iisa lang ang kanilang affidavit. Tinawag diba? po namin sila 18, pwede bang, ang una po namin sa pwede bang mag-issue kayo ng sarili nyong affidavit, ng sarili nyong salaysay, dahil ang sworn affidavit po, that is a personal recollection of what you do, yung participation mo. So very unusual po, na 18, na sasabihin mo, ganito yung kwento ko. Hindi naman kayo araw-araw sigurong kasama ko. Totoo may nangyari yan. Hindi rin ligtas sa batikos ang kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod. Kasama siya sa mga perjury complaint na inihain ng ilang opisyal. May ads lang ha mga kababayan. Kasama si Baligod. Ma'am Lynn Sudo, hello po. Ang kay Rick PC. Music Stories, hello po. Diba? Kita nyo mga kababayan, ganun sila. Ang dami kasing nauuto ng mga yan eh. Meron po kaming mga abogadong tinatawag na Code of Professional Responsibility and Accountability, CPRA. Hindi po dapat kami magkukonsinti kung isang maling gawain. We will not tolerate na may magsusumiti po ng maling paratang o maling ebidensya sa isang tao. Ayon din daw mismo kay Baligod, 103 na individual ang kinausap nito para lumantad, pero 38 lang ang pumayag. Magsasagawa raw sana ng sariling press conference ang ilan pa sa kanila, pero tila hindi na ito itutuloy. Baka hindi na po dahil ngayon nga sinasabi nila natatakot, pero very coincidental na nung nilabas namin yung sumpina, that's the time na biglang may threat sa buhay nila. May alok naman si Matibag. Kita nyo, nung nilabasan sila ng Sabina, ay nagkaroon daw ng threat ang buhay. Yan. Asaan na ba si Baligod? Hindi natin alam kung nasaan. Kanina nasa NBI po. Kaya sa totoo lang mga kababayan, hindi mo talaga sila mapagkatiwalaan. Di ba?
Diyos ko, 8 sa 18 hindi security ni Saldico. Kasi daw ito'y security niya. Ni ganon. Ni Lustay. Ala, mga kababayan, eto na nga. O, continue. 18 alleged ex-Marines na nangangamba umano sa kanilang seguridad. As the director of the NBI and the entire strength of NBI, kung meron pong threat sa kanila to do harm, we're offering the professional service of NBI. We can even provide safe houses for them. And kung may mangyari sa kanila during the time that they are under our care, I will be personally responsible and the entire bureau po. Sa Huwebes, ang deadline ng sabinang inisyu ng NBI laban sa mga dati umanong sundalo. Diba? Kita nyo? At bukod dyan mga kababayan, ano pang sabi ng NBI? Ito, sabi ng NBI ha, pakinggan nyo. Kung bakit kahina-hinala, mga kababayan. Ang sabi ng NBI. Bagay yun, kasi kung titingnan mo, sasabihin mo, maliit na bagay yun. Kasi sinabi dun nung isa, 5 maleta. Naging 3 na nung kay Jessica Sohona. Meron pa rin po yung pong sinabi na una si Dilima, maleta, naging paper bag. Ganun na po yung may mga inconsistency. Oh, 'di ba? Ultimo ang NBI Kahit sino mga kababayan, actually hindi pa yan nagsalita ang NBI, nagsalita na tayo niyan. Kasi ang unang deliver 5, tapos ang sabi 3, tapos ang sabi sa bahay sa Lawag, sa bahay sa Paway. Tapos ang bahay naman ni Marcos ay nasa Batak. Tapos ang sabi, kasama daw sila ni Saldico, tapos ending, wala naman daw record sa eroplano na sumakay sila. At bakit nga ba mag-arkila ng eroplano si Saldico kung meron man siyang 3 helicopter at isang private plane? At pangalawa, mga kababayan, ay pangatlo, ito na, pagdating kay Jessica Soho, iba-iba ang sagot. Mali-mali. Kaya, kung ano man ang obserbasyon natin at obserbasyon ng taong bayan, ganun din ang naging obserbasyon ng NBI. Kasi bakit? Yun ang majority naiisip kasi nakikita sila puro butas. Kung ano man ang sinabi ni Trillanes, ganun din ang sinabi ng NBI. Kasi nga, hindi mo naman, biruin mo, unang sabi 5 ang dideliver kasama si Saldico sa bahay mismo ni PBBM. Tapos, pagdating, hindi naman kaya ang bahay ng mga Marcos sa Batak, sa Lawag. Tapos saan ang deliver? Sa Paway. Wala naman bahay, mga Marcos sa Paway. Kasi ang meron doon, Malacanang of the North. Po tayong nakikita. Tapos kami naman po, other end, yung Sorry sinabi to interrupt you, sir. What is the value of that? Because that's not under oath, ni Huba, versus the affidavit that they submitted before the Office of the Ombudsman. Well, unang-una po, parehas po yung tao na nagsabi niyan eh. Alam po, yung value lang naman pag sinabing under oath, sinusumpaan mo yan. So, ibig sabihin, handa kang managot sa batas. Kaya po may perjury siguro na ikinaso hindi ko po nakita yung complaint ni Secretary de Lima, ni Congresswoman de Lima, kung ano pong nakalagay doon. Pero I suspect na po, sinabi niya yan. Na nung nag-press con kayo, sabi niyo, hindi nakasama ko, maleta dinala. Ngayon, paper bag. So, may diba? Ang sabi doon sa press con, maleta daw, hinatiran daw si De Lima ng maleta. Ngayon, nung in-interview ito ni Ted Filon, ang sabi naman ni Baligod, sinali lang daw niya doon si De Lima kasi nakita daw siya ng mga Marines. Pero siya mismo, ang naglagay doon na kahit alam naman niyang error, pinilit niya pa rin ilagay. Ang sabi, hinatira ng maleta, tapos ending, pagkabukas ang sabi, paper bag. Ano ba talaga? Kaya sa totoo lang mga kababayan, puro sila butas. Kaya nga sabi ni Trillanes, puro sila butas-butas. Puro mali-mali ang kanilang sinasabi. Kaya sila'y nabibisto. consistencies na po kagad. And alam niyo po, sa batas po at sa korte, pag tiningnan po, may pagkakamali ka na isa, medyo nagiging questionable yung buong kwento mo. Kung titingnan mo, sasabihin mo, maliit na bagay yon. Kasi sinabi dun nung isa, 5 maleta. Naging 3 na nung kay Jessica Sohona. Meron pa rin po yung pong sinabi na una si Dilima, maleta, naging paper bag. Ganun na po. Diba? Kaya ultimo nga, ang NBI na nagsabi, mali-mali kasi, diba? Yan, palpak. Yan sa totoo lang mga DDS.
palpak yung Marines ninyo. Imbis na tawag dyan Marines, Marintes. Marites na yan tawag dyan, mga kababayan. Ayan, sabi ko nga sa inyo Ultimo NBI, nabisto na kayo. Nabisto. Pati NBI. Alam nyo kung dalhin nito sa husgado, tapos tanungin yung isa, ang sagot, 5 hinatid. Tapos, tanungin naman yung isa, kasi lahat sila mga kababayan, kung ano yung affidavit nila, pareho lahat, 18. Sa 18 Marines, sa nagpakilalang Marines, no, ang 4 daw dyan ay bodyguard ni ganito. Yung, ang 8 ay hindi Marines, pero yung 4 ay bodyguard ni Lustay. Yung 4 ay mga kulurum. Ngayon, mga kababayan, siyempre, kung halimbawa dadalhin sa Senado yan, katulad kay Gutesa. Kay Gutesa pa nga lang pinagtawanan na kasi bakit? Nagmamadali na magsalita. Tapos merong pang coach, ang sabi, doon sa likod ni Erwin Tulfo, gumaganon-ganon. Ganyan-ganyan yung matanda, gumaganon, tapos gumaganon. Tapos, gumaganon na nga yung matanda, gumaganon-ganon. Sabi pa ni Marcoleta, huwag ka magmadali. Bakit? Yung paragraph 20, nakalimutan mo nabubutasan tapos ending, hindi na nagpakita. Tapos ngayon, mga kababayan, eto na naman. Mali-mali. Kasi, totoo lang, wala namang problema kung yung 18 na yan ay iisa lang ang affidavit. Ang problema lang kasi, kapag tinanong yung isa, hindi alam sagot kasi nasa kanya yung mic, tapos siya na yung automatic sasagot, babawiin naman nung isa, ako muna, ako ang sasagot dyan. Yung parang ganun. Akala ko ba lahat sila magkakasama? Pero bakit yung isa ang sagot 5, tapos yung sagot naman isa 3? Diba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, nagkanda butas-butas, nagkambisto-bisto sila. May mga sumisinyas Diba? Ayan na. Diyos ko, dimuga. Kaya nga sabi nga ni Crispin Remulla, ni Ombudsman, wala akong time dyan. Kalukuhan yung mga sinasabi ng mga Marines na yan. Diba? Kaya sabi nga ni Boying Remulla, kalukuhan yung mga pinagsasabi niyan. Ito pakita ko sa inyo. Si Boying na nagsabi. Kalukuhan yung mga pinagsasabi. Ano yun? Pag tumai yung isa, sasabay yung 18, 17. Kasi 18 sila Ano to? Pag tumai yung isa, lahat sila sabay-sabay. Ito mga kababayan, pakita natin wait lang. Hindi ito kasi medyo... Ito mga kababayan. Ito Boying. Boying Remulla. Ayan. Sa 18 Marines. Natatawa talaga ako dito kay Boying. Hindi, pero yung affidavit, parang pag-usapan. yan. Kasi simple lang yung observation ko. 18 As a lawyer. 18 people sign one affidavit. And an affidavit is supposed to contain, dapat yan, ang nakasulat dyan, personal knowledge mo. Of my own. Yung sarili mo lang, karanasan. Alam mo. Kaalaman, sarili mong karanasan. Karanasan. Paano naging common knowledge sa kanila yung 18 sila lagi magkakasama? Sa buong affidavit na yon? Sa lahat ng lakad, magkakasama sila ng 18? So, Ano yun? Ibig sabihin yung 18 na yun, pag gumilos yung isa, 18 sila lahat. 18, lahat makilos sila. Sabay-sabay. Ante, Imposible yun. merong ano dyan. Merong explanation si Levy. Hindi, sinasabi ko lang. Diba? Meron daw explanation si Libby Baligo dyan. Biruin mo, 18 Marines, isa lang affidavit. So, pag tumai pala yung isa, tatai silang lahat, diba? Kaya nga sabi ni Boying, kalukuhan yan. Yung isa pala pag naligo, maligo din silang lahat kasi isa lang affidavit Pag isa pala naigit, iigit silang lahat. Di ba? Kita nyo mga kababayan. Kaya, nabisto na. Biruin nyo
4 Ito po sa yung- 18. ito po yung- Bodyguard ni ano. Oh. Tapos yung 4 ay kolorum. Oh. So ibig sabihin, 8 sa 18 hindi bodyguard ni Saldico kasi yung 4 kay Lustay, yung 4 ay kay kolorum. Kita ninyo mga kababayan, di poga talaga lintian, bahayop na to.